Lahat tayo ay pupunta sa dakong tinatawag na departure area. At sa kamatayan natin, mahahayag kung paano tayo talaga nabuhay sa mundong ito. Huhusgahan tayo ayon sa ating ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa malalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalulhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay departure. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang All Souls Day. Pero I would like to clarify this. Ang pagdiriwang natin sa ating liturgy, ang nakalagay, commemoration of all the faithful departed. Take note po, faithful departed. Bakit po? Kasi hindi lahat ng departed ay faithful. Lahat tayo ay hahantong sa departure sa buhay na ito. Kapag tayo ay tumatanda na, kapag tayo ay nagkakasakit na, para bang feeling natin, tayo ay nasa departure area na. Ito isang realidad na lahat ng tao mamamatay. Kahit yung mga pinakamayayaman, pinakadakila, pinakamataas ang kapangyarihan naging hari sa mundong ito, lahat sila namatay. Ang mga propeta rin namatay. Si Jesus namatay, pero siya lang ang muling nabuhay. Mga kapatid, lahat tayo hahantong sa departure sa buhay na ito. At yan ang totoo. Katotohanan na hindi natin matatakasan.
Hindi nga lang natin alam kung saan, kung paano, no? Kung anong oras. Pero definite ito. At kapag tayo namatay, ito na, magiging basehan. Ito na yung defining moment kung paano tayo nabuhay sa mundong ito. Bakit? Right after we die, take note, meron tayong pupuntahan. It's either heaven, o kaya naman kung tayo naman ay hindi ganoon kasamang tao, no? Pero may kahinaan tayo, nagkamali tayo, nagkasala tayo, at may mga hindi inaihingi ng kapatawaran, pero mabuti naman yung ating puso. Tayo ay dadaan sa proseso ng paglilinis, yung purgation na tinatawag. Cleansing, no? At merong fire that cleanses na binabanggit sa Biblia. So dumadaan tayo sa purification bago tayo mapunta sa langit. Yung salitang purgatorio in itself, maaring wala sa Biblia, but the cleansing, the idea of cleansing, the purification or purgation, ay matatagpuan natin sa banal na kasulatan. So dadaan tayo sa proseso ng paglilinis bago tayo, no, makarating sa langit. Pero may mga tao na talagang sadyang naging masamang tao, tumalikod sa Diyos at hindi na nagbalik loob sa Diyos. Pinanindigan ang kanilang kasamaan, pinanindigan ang kanilang kayabangan, at sila'y tumalikod, nagrebelde sa Diyos. Sila ay mapupunta sa impyerno dahil sa kanilang ganap na pagtalikod sa pag-ibig ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos. Kaya nga, right after we die, take note, wala nang pagalagalang kaluluwa. Yung mga pagalagalang kaluluwa, sila ay mga fallen spirits. Mga evil spirits na ginagaya ang ating mga mahal sa buhay. Niloloko tayo para tayo ay matakot. Para tayo ay kilabutan. Kaya tuloy, nangyayari kapag panahon ng undas, araw ng katatakutan, mga kakilakilabot na mga kwentuhan. Mga kapatid, ang ipinagdiriwang natin ngayon, kung kahapon, pinagdiriwang natin yung All Saints Day, ito yung sigurado tayo na mga nasa langit na sila. Itong pinagdarasal natin ngayon ay mga kaluluwa ng faithful departed. Sila yung mga yumao na tapat naman sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, pero may mga kinakailangang linisin. May mga mumunting kasalanan na kinakailangang malinis bago ganap na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, sila'y nangangailangan ng ating dasal. Kaya kung ikaw, nagbakasyon ka, umuwi ka galing sa iba't ibang lugar, sa Manila, nagbakasyon ka sa probinsya para magdiwang ng undas, pero hindi ka naman magsisimba, ay walang saysay ang iyong pag-uwi. Walang saysay, nagbakasyon ka lang, pero hindi mo ipinagdasal ang iyong mahal sa buhay na hindi natin sigurado kung talagang sila'y nasa langit na. Kaya nga kapag namamatay, wag natin sasabing he is or she is in a better place now. Kasi hindi naman natin sigurado kung talaga bang siya'y nasa better place, nasa langit. Kasi maaring nasa purgatorio, o kaya naman, sana naman ay hindi, baka napunta sa impyerno. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga. Kahit sa Book of Maccabees, napakahalaga. Doon, ipinagdasal nila ang mga yumao. Mga kapatid, napakahalaga ng pagdarasal at hindi sapat yung pagdarasal mo sa puntod na ikaw lang, na hindi ka magsisimba. The best way to pray for your loved ones is to offer masses for them. Sapagkat ang banal na misa, ito yung napakalaking consolation, comfort sa mga kaluluwa sa purgatory. Sapagkat sa misa, ito yung sapat at higit pa sa sapat na pangangailangan ng mga kaluluwa. Lalong-lalo na, no, na hindi palasimba, no, yung mga yumao. Tapos sigurado ka bang mapupunta sa langit ni hindi nga nagsisimba?
Yung mga tao na talagang hindi mo makita na nagpapakita o nagsasabuhay ng kanilang pananampalatayang Kristiyano, hindi tayo sigurado kung nasaan sila. That's why we need to pray for them. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tunay na nagdiriwang ng undas, kung talagang umuuwi ka, dumadalaw ka sa puntod ng mahal mo sa buhay dahil mahal mo sila, mas maganda na bago ka nga dumalaw, magsimba ka muna. O kung hindi ka pa nakakapagsimba, dumalaw ka na, ituloy mo na sa pagsisimba. Kasi iyon ang pinakamabisa at pinakamainam na regalo mo sa mga mahal mo sa buhay na yumao na. Pag tayo namatay, tulad ng sinabi sa ating gospel, we will be judged according to our deeds, kung ano ang ginawa natin. Kaya dito sa ating gospel, napakahalaga nung anong ginawa natin sa ating kapwa at ano yung hindi natin ginawa sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, habang nabubuhay pa tayo, let us invest good works. Kasi huhusgahan tayo ayon sa ating ginawa o hindi ginawa. Sana magkaroon tayo ng makahulugang pagdiriwang ng undas. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, lahat kami ay yaya o mamamatay sa mundong ito, sa buhay na ito. At kami huhusgahan ayon sa ginawa namin sa aming kapwa. Sapagkat kung ano ang ginawa namin o hindi namin ginawa, ay ginawa namin at hindi rin namin ginawa sa iyo. Tulungan mo po kami na mabuhay na matuwid habang kami may panahon pa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ebanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta.